So, dumako po tayo sa pinakamahalagang talata ho sa banal na kasulatan po. Ito po ay nasa Roma Kabanata 3, talatang 24. Ating pong titignan po ang banal na kasulatan po. Sabi ho dito, letter V, verse 24 na ho tayo. Verse 24 po. He has experienced freedom. Ano po? Naranasan niya ang kalayaan. So ang isang bagong pagkatao, ang ating bagong tao or bagong muka o bagong lalaki sa salamin, naranasan ho natin ngayon ang kalayaan. Sabi ho ng Romans chapter 3 verse 24, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Ano po? Sabi ho din in English, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Again, in English word, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Dito natin kinuha ho yung ating pong theology, yung pre-grace theology. Itong talatang pong ito ng Romans chapter 3 verse 24. Freely by His grace. Okay po? Para ikaklaro ko lang ho sa inyo, kasi ito ho yung pinakamahalagang talata ho sa banal na kasulatan, bukod ho sa John chapter 3 verse 16, bukod ho sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ito ho yung pinakamahalaga po para ho sa akin. Why? Kasi ito ho yung katuparan ho na kung saan ang bawat sumampalataya, ang bawat sasampalataya ay magkakaroon ng tinatawag ho nating kalayaan. Amin po ba? Napakahalaga po sa isang tao po ay merong kang kalayaan. Anong kalayaan? Kalayaan ba sa paggawa ng kasalanan? Hindi. Kalayaan po sa tinatawag ho natin, doon sa tinatawag nating the penalty of sin. So this verse introduces us the true great theological words, and they are words justify and redemption. Justify and redemption. The word justify means to declare one not guilty or declare righteous. Simple men must be justified freely by His grace. God's righteousness, therefore, that comes through faith in Christ. So the word righteousness, mga kapatid, napakalaga ho yung sa itang righteousness, kasi yung pong righteousness, yan ho yung batayan ho ng Diyos para tayo po ay mapalaya. Para tayo po ay mapatawad ho ng Diyos, dapat merong kang tinatawag nating righteousness. So not self-righteousness, kundi but Christ righteousness, yung katuwiran ni Kristo Jesus na nasa atin. Yung salitang righteousness, sa salitang Greek word po, ay dikaiosona. Dikaios meron? Nilagay ako? Dikaiosona. Yan po. The same root from which comes the word justified, no? Pinawalang sala, pinalaya, dahil diniklara na matuwid. So parang korte lang ho yan, mga kapatid. Makinig ko kayo mabuti. Yung tinatawag ho nating justified or justification. Okay po. Parang ikaw ay nasa korte, bagamat ikaw po ay gumawa ng kasalanan. In front of the court, you are accused. Tama po ba ako? We are accused. Halimbawa, para tayo nasa korte ho ng Diyos nang wala pang ginagawa si Kristo Jesus sa buhay ho natin. All of us are accused. So, accused ka. Pwede kang ikulong kung ikaw ay hindi mapawalang sala. Dahil sa magaling na abogado, de Campanilla, ititawag nating magaling, matalinong abogado, kahit ang tao po ay nakagawa ng kasalanan, kung magaling ang ating pong abogado, ay pwede pong tayo ay makalaya. Amin po ba? Kaya sa galing ho ng abogado, pwede kang i-declare na wala kang kasalanan. Amin po ba, mga kapatid? In the court of God, in heaven, si Jesus Christ ang naging magaling na abogado ho natin sa harapan ng Diyos. Amen? Na tayo po ay dineclared ni Christ na walang kasalanan. Ang galing, di ho ba? Siguro ang sarap ho ng isang tao po na kung saan po ay dineclare ng korte na not guilty. Tama po ba? Not guilty. Yun bang alam mo na nanganganib ka? Alam mo na ikaw ay ikukulong, pero dahil sa galing ng abogado mo, pakiramdam mo, ikaw ay
Yung bang kasalanan na yun ay napawalang sala sa'yo. Ngayon ay hindi ka ikukulong. Ikaw ay malaya. Yan ho yung gusto kong ipaunawa sa inyo mga kapatid na tayo po ay na-justified freely by His grace. Amin po ba mga kapatid? Freely by His grace. Not ourselves, kundi sa gawa ng Diyos. Yan ho yung korte ho ng Diyos. The apostle continues his exhibition of the method of salvation by using the participle being justified. Pagiging makatuwiran. Instead of the verb, we are justified or may katwiran tayo, ang pagkakaroon ho natin ng justification ay kaloob o regalo ng Diyos. Na siya po ang gumawa nito para sa ating kaligtasan. That is the righteousness of Christ na nasa atin, mga kapatid. Amen? So, the word redemption has two senses in the New Testament. Let us read this. What are the two senses in the New Testament? Number one, it means properly a deliverance affected by the payment of a ransom. Isang pagliligtas na ginawa ng pagbabayad ng isang pantubos. Yan ay sa pamamagitan ng tinatawag ho nating dugo ni Jesus. The blood of Christ. Pakisabi nga, the blood of Christ. Kasi napakahalaga ho ng blood of Christ. Kasi without the remissions of sin, there is no forgiveness. Kinakailangan merong pagtubos. Kinakailangan merong isa-sacrifice. Yan ho yung pattern ho ng Old Testament na ang Israel po, once na sila po ay gumagawa ng kasalanan o nakagawa ng kasalanan, they offer an animal to sacrifice. Kaya napakahalaga ng tinatawag ho nating sacrifice. At mismo po si Kristo Jesus ang nag-sacrifice. Kaya kung walang nag-sacrifice, wala hong kapatawaran, wala ho tayong kalayaan sa ating mga kasalanan. Okay, number two, it means deliverance simply without any reference to the mode of its accomplishment, whether the power or wisdom. Nangangahulugan ito ng simpleng pagpapalaya nang walang anumang pagtukoy sa paraan ng pagkamit nito sa pamagitan man ng kapangyarihan o karunungan. Ibig sabihin mo, hindi mo pinaghirapan. Wala kang ginawa sa kaligtasan mo. Basta naniwala ka lang sa tumawag sa iyo sa kaligtasan. Yun ho ang kagandahan sa atin mga kapatid Bakit ho natin po ginagawa po ito? Na paulit-ulit ko pong ginagawa ho, titawag natin sa justification kasi yan ho yung outline ho ng Book of Romans. The whole theme ng tinatawag ho nating Roman is Christ's righteousness. Yung katuwiran ni Kristo Jesus. Kaya pag tinatalakay ho natin ang Christ's righteousness, yan ho ay redemption. Amen? Yan po ay pagpapalaya ho sa atin, pagtubos ho sa atin. Kaya paulit-ulit ho natin sinasabi ito, siguro pag lumampas na ho tayo ho ng Romans chapter 8. Yan na po, may iba na ho yung talakayin ho natin. Chapter 9 up to chapter 16. Pero itong chapter 1 up to chapter 8, paulit-ulit ho nating babanggitin ang tinatawag ho nating salvation. Kasi nakapaloob ho sa Book of Romans chapter 1 verse 8 ang patungkol sa kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? Let's read the Hebrews chapter 9 verse 15. Sabi ho dito, kaya siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Ngayon mga kapatid, meron po ba tayong covenant? Meron po ba tayong paniniwala sa tinatawag nating covenant theology? Wala. Wala ho tayong covenant theology. Bagamat meron ho tayong nababasa na bagong tipan, hindi ho yung New Testament. Amen? Kasi po yung ang tinutukoy hong bagong tipan ho dito mga kapatid ay yung tipan ho ng Diyos. Ano yung tipan ho ng Diyos? Tipan ho ni Kristo Jesus sa Diyos. Nasa pamamagitan ng kanyang dugo, yun ho yung covenant, na covenant dahil tinubos niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang dugo, that is a covenant. Covenant between God and Christ. Dahil si Kristo Jesus po, ano po? Nagkatawang tao, ulitin ko Diyos siya na nagkatawang tao upang tayo po ay kanyang tubisin. Kanino? Sa Diyos o kay Satanas? Kanino po?
Hindi po. Sa Diyos po. Sa Diyos po, mga kapatid, hindi tayo pwede kasi walang kapangyarihan po si Satanas in terms of our salvation. Dahil ang Diyos po mismo po ang may karapatan na tayo po ay ibulit saan? Sa dagat-dagatang apoy. Hindi si Satanas. Kasi even Satan po, siya po ay ibubulit din saan? Sa lake of fire someday in the future after the white throne judgment. Kaya kung ating titing mga kapatid, si Jesus Christ, nung siya po ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo at sinabi niya, "It is finished," naganap na, ibig sabihin po na, tinubos na niya ang sangkatauhan. Kanino? Sa Diyos. Ipresenta ho niya ang kanyang dugo. Ama, eto po ang aking dugo. Kaya nga kung titignan ho natin, nung sumigaw po si Jesus Christ, Tetelestai, "It is finished," ang curtain ho between sa temple of God in the Holy of Holies and Holy Place, ay nagano po yan. Nasira po. Tama po ba? And then, yung po'y pagpapatuloy po mga kapatid, yung covenant ho ng Diyos. Si Jesus Christ ay nakipag-covenant sa Diyos na sa pamamagitan ho ng kanyang dugo, ang tao po ay savable. Hallelujah! Amen? Ang lahat ng tao ay pwedeng maligtas. Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Pero walang ibang gagawin ng tao na ano? Para siya maligtas sa pamamagitan ng ano po? Ano po? Pananampalataya lamang po. Lutong-luto na kayo sa ano? Ano ba? Lutong-luto na ho kayo sa free grace. Lutong-luto na ho at alam na ho natin ang stand ho ng KLDC at alam ho natin, hindi nababago po ang ating pong kaligtasan. Amin po ba? Kasi that is a covenant of Christ to God. Amin po ba? Yun ho, hindi ho tayo nakipagtipan. Actually, ang Diyos ang nakikipagtipan sa tao. Si Abraham po, hindi po siya nakipagtipan sa Diyos. Ang Diyos mismo po ang nakipagtipan kay Abraham. Kasi ang tao po, hindi ho siya magkukusa. Hindi ho siya magkukusang hanapin ng Diyos. Ang Diyos mismo po ang naghahanap sa atin. At anong ginagawa ho ng Diyos? Pinipresent niya ang kanyang sarili. It's up to us. It's up to you kung gusto mong ano, tanggapin. Klarado ho ba yung ating salvation? Yes, salamat po sa Panginoon. Kaya dahil sa pakikipag-isa ho natin kay Kristo Jesus, napawalang sala ho tayo at tinubos na lahat ng ating mga kasalanan. Praise God! Hallelujah! Amen! So wala na ho tayong kasalanan. Tama po ba yun? Narinig nyo? Wala na tayong kasalanan? Ha? Sabi sa Colossians chapter 1, verse 14, let us read. Na sa Kanya ay mayroon tayong, pakilakas po, katubusan. Kanino tinutukoy niyan? Si Christ. Na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. The word redemption means to set a liberty after the payment of a ransom price. So itinakda kang lumaya dahil sa pagtubos sa atin ni Kristo sa Diyos. Tanong, may kasalanan ka ba? Answer me. May kasalanan ka pa ba? Meron para. Okay. Na magdudulot ng kaparusahan sa impyerno? Wala na. Para, binitin mo, pastor Binitin mo Okay. Wala na ho tayong kasalanan na magdudulot para sa atin sa kaparusahan sa impyerno. Kaya napakaganda ho yung tinatawag ho nating redemption. Tandaan ho ninyo, because of Christ's redemption, we are set free. Meron tayong liberty. Why? Kasi binayaran ka na eh. Once na ikaw ay tinupos na, para bagang yung bang sinanla mo kay Cebuana, kay Tambunting, anong ginawa ho ng kaibigan mo? Tinubos yung alahas mo. Binayad niya. And then yung alahas na pinrenta mo, kinuha niya. Tanong, mayroon pang babayaran pa? Wala na. Kasi tinubos ka na. That's the best illustration ng tinatawag nating redemption. Maliwanag po ba mga kapatid? Wala na dahil tayo po ay saved from the penalty of sin. Tanong, nagkakasala ba tayo?
Yes. Malakas na yes. Lahat tayo ay nagkakasala pa. Handa ho tayong patawarin ng Diyos? Yes! Kala niyo po ang Diyos, ang kanyang laging gagawin lang sa atin ay lagi ho siyang nagpapatawad. Tama ba yun, Pastor Ray? Lagi lang ba nagpapatawad ang Diyos? Kasi ang tao po laging gumagawa ng kasalanan. Eh di huwag tayong gumawa ng kasalanan para hindi magpatawad ang Diyos. Tama po ba ako, mga kapatid? That's a logic. Ngayon, kung gumagawa tayo ng kasalanan, walang ibang gagawin ng Diyos, kundi lagi siya magpatawad. Napakabait ba ng Diyos? Na lagi siya nagpapatawad sa atin? Yes, napakabait ng Diyos, pero wag lang mo nating abusuhin. Amen? Pero ang Diyos ay hindi pwede maging tao. Maging damdamin ng tao. Kasi ang tao po, pag napuno na, ano nangyayari po? Kakalusin na. Ibig sabihin, may hangganan po ang pagpapatawad ho ng tao. Pero ang Diyos po, walang hangganan ang pagpapatawad ho ng Diyos. Amen po ba? Yung 70 times 7 ho, sinabi ho ni Jesus Christ kay Pedro. In fact, meron ho bang gumagawa ng 400, tama? 490, 70 times 490? Meron ho bang ganong kasalanan na hanggang 490 gumagawa ng kasalanan? Di ba wala naman po? Minsan lang po ang paggawa ho ng kasalanan, alam mo, sa kapwa-tao po hanggang 3. Enough na ho yung 3 eh. Pero paulit-ulit yung ginagawang kasalanan, sumusobra ka na kapatid, sumusobra ka naman bro. Lagi ka naman gumagawa ng ganyang kasalanan, napipikon na ako sa'yo. Di ba yung mga ganung bagay? Tao lang ho tayo mga kapatid. Minsan nga po talaga ho, naapektuhan ng ating damdamin pag nakakalinig ho tayo ng hindi ka nais-nais mula sa ating kapwa. Tama po ba? Aminin nyo. Aminin nyo. Di ba? Natural ho yan eh. Di ba? Kahit man po ako eh. Pero ang kagandahan ho nun, may Holy Spirit na tumutulong mo sa atin. Tama po ba? May Holy Spirit na sabi, anak, yun ang mga ugali mo. Yan, sumusubot na naman ugali mo. Ako tataho ba yung word na yun? Ako po ay na-bless kay Pastor Manny. Kasi po siya ho yung tao na, inaamin talaga ho niya yung ano niya. Yun yung karakter niya, in front of us. Diba? Ang galing ho para ho sa akin kung ganun ho tayong lahat yung inaamin mo yung kahinaan mo, na ganun ka. Di ba? Tama, Pastor Manny, ano? Yung bang, okay lang po? Yung bang, may itin ng ulo. Yun ho siya eh. Talagang hinahayag ho niya yung sinasabi ho niya yun eh. Kaysa dun sa, nililihim mo. Pero minsan, hayag naman, ayaw pa umamin. Minsan may ganun po ba na may kasalanan ka na, ayaw pa umamin. Iba natin yung pride. Alam niyo, isa na nakikita ko kay Pastor Manny, hindi ho siya plastic. Alam mo namin ho yan, mga kapastoran. Alam mo namin ho yan eh. Kasi sinasabi ho niya yung kanyang sarili. Open siya sa amin. Kaya sabi ko nga, itong taong ito, itong klaseng taong ito, hindi ho siya plastic. Talaga sinasabi ho niya. Kahit nga ho sa akin talaga, minsan kinokompronta ho talaga ako. Personal ho niyan eh. Sinasabi ho niya, minsan meron akong mali. Talaga hindi ho siya nahihiya. Hindi ho siya yung plastic na may ilang siya. Hindi po, ganun ho siya. Kaya nga, ito lang ho yun eh. Once na meron ka nakita, halimbawa, nakita mo sa sarili mo, anong gagawin mo? Lord, baguhin po ninyo ako. Araw-araw, Lord, mainitin lagi ang ulo ko eh. Pag nakarinig ako ng hindi maganda sa asawa ko, nabubulyawan ko na lagi asawa ko, Lord, sorry po, patawarin ninyo ako, baguhin po ninyo ako. Tama po ba ako mga kapatid? So ngayon po, isugo natin sa Diyos, Lord, tulungan ninyo ako. Baguhin po ninyo ako. Ano man po yung mga kahinaan natin ng buhay, kala nyo po ang Diyos, handa ho kang baguhin ng Panginoon, tayong lahat. Amen? Ngayon, nasa atin po yan eh. Gusto mo bang baguhin ka ng Diyos? Ha? Lord, okay lang ligtas ako. Basta importante, ligtas ako. Hindi ko isusuko pa. Alam niyo ba yung kantang, All that I have
Ano ba kanta yun? La, 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 la. I lay down before you, O Lord. Mga kapatid, ano man yun nandoon, ibigay ho natin lahat sa Diyos. Hayaan ho natin ang Diyos ang gumalaw sa buhay ho natin, sa ugali natin, sa karakter ho natin. Kala niyo po, ang Diyos ay para ho siyang ano po, ang taho doon. Siya ho yung tagapag-alaga ng puno ng ubas. At dito po ay kanyang pinuputol ang bawat ano po, ang bawat sangang ano po, hindi namumunga. Ipinapakita ho ng banal na kasulatan, ikaw mismo po nakikita ho natin yung ating asal, yung ating pangit na ugali. Lord, putulin niyo sa akin, ikat ninyo ang anumang bagay na hindi nakalulugod sa iyo. At nawa po ay magbigay ako ng luwalhati sa iyong pangalan. Ang goal ko ho sa buhay, sabi ko sa worship team last Sunday, is that my principle is my every seconds of my life. Every seconds of my life dapat nag-glorify ang Diyos. Hindi dapat sinasayang ang every seconds of life. Kasi not every day of your life, not a year of your life, not a month of your life, but a seconds of your life. Ano pang may ikli ho doon? A nanoseconds of life. Make sure na nag-glorify ang Diyos sa atin. Sa ating sinasabi, sa ating iniisip, sa ating kinikilos, sa ating ginagalawan, sa daigdig na ito, make sure na nag-glorify si Lord sa buhay po natin. Kasi yan po ang objective ho ng Diyos kung bakit tayo nabubuhay. Pakisabi nga sa katabi, glorify your God in your life. Amen. Glorify God in our lives. Kinakailangan maluwalhati ang Diyos sa buhay ho natin. Kung naintindihan lang ho na ng mga mananampalataya na tayo po ay lumaya na, hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. Dahil ang nagpapatuloy sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Tandaan ho niyo yun, mga kapatid. Kaya kung ang tingin ho natin sa ating sarili that we are free not to do sin, mga kapatid, dapat tingin ho natin sa ating sarili, dapat hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Tayo ngayon ay alipin ng katuwiran. Pakisabi sa katabi, ikaw ay alipin ng katuwiran. Bakit? Let's read Romans chapter 6 verse 18. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, pagbulay ho natin ito, pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging ano po kayo? Pakilakas? Naging mga ano po kayo? Alipin kayo saan? Sa paggawa ng ano po? Ng matuwid. Ako ba ang nagsabi niyan? Ang salita ho ng Diyos. Pagkatapos na kayo ay mapalaya, ibig sabihin, pinalaya na ho tayo sa kasalanan, hindi ka na alipin ng kasalanan. Ikaw ay alipin ng katuwiran. Amin po ba? Kung ikaw ay alipin ng katuwiran, lahat ng gagawin ho natin ay pawang matuwid. Say amen to that. Kaya ang isang mananampalataya ay lumalago. Naniniwala po ako, mga kapatid, pag ikaw po ay nag-aaral ng salita ho ng Diyos, lalago ka eh. Sabi nga ho ng aking kausap kanina, sabi niya, di ba ang paglago ay hindi mula sa pastor? Sumasang-ayon ho ba kayo doon sa kausap ko? Ang paglago ho ng kongregasyon ay hindi mula sa pastor. Tama po ba? Tama. Sabi niya sa akin, ang alam ko, ang paglago sa tuwing ikaw ay nag-aaral, nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, dun ka lalago. Say amen. Yun kasi po, mga kapatid hindi mula sa pastor ang pagpapalakas. Hindi mula sa pastor ang pagpapalago. Ang pagpapalakas, ang pagpapalago ay nanggagaling sa salita ni Kristo. Sa salita ho ng Diyos. Amen po ba?
Kasi yun ho ang dapat nating maintindihan sa buhay ho natin bilang isang mananampalataya. Na hindi tayo dapat manatiling sanggol kay Kristo. Hindi ho tayo manatili na bata kay Kristo. Kinakailangan your goal is mag-mature ho tayo in terms of our relationship with Christ, in terms in the Word of God. Dapat po nag-grow ka. Nag-grow up ka sa buhay ho natin. Maliwanag po ba? Pero, sabi ho dito mga kapatid, kung babasahin ko po sa English word ng Romans chapter 6 verse 18 in NKJ, JB, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Pero paano nangyayari yon na tayo po hindi na dapat nagkakasala? Dahil tayo po ay nasa katuwiran na ng Diyos. Kaya every time na tayo po ay minsan nakakagawa ho ng kasalanan. Tama naman po, di ba? Nobody's perfect. Hindi naman tayo perfecto. Tingin niyo mo katabi ninyo, perfecto ba yung katabi ninyo? Hindi po perfecto ang katabi ninyo. Kahit gwapo yan, kahit maganda yan, meron pa rin niyang kapintasan. Amen? Ang church ba ay perfecto? No. Hindi perfecto ang church. Even the Kingdom Life Disciples Church ay hindi perfect. Walang church na perfect. Dahil tayo po ay mga imperfect. Tayo po ay mayroong mga depekto. Aminin ho natin, may depekto. Even me, may depekto po ako. Sabi nga ng kausap ko kanina, aba, pag naalaman ng tao o ugali mo, baka hindi na magdumalo sa simbahan. Tama naman eh. Di ba? Pag nalaman talaga ugali natin ang bawat isa usahan, baka hindi na dumalo. Kung ganun po, tumitingin saan? Sa tao. Hindi ka tumitingin sa Diyos. Kinakailangan i-please natin ang Diyos. Ako may principle in life is ipi-please ko lang ang Diyos. Hindi ko ipi-please ang tao. Kasi habang pini-please mo ang tao, nalalayo ang Diyos. Habang piniplease mo ang tao, nalalayo ang Diyos. Habang piniplease natin ang tao, hindi natin nagagawa ang gusto ng Diyos. Tandaan ho natin mga kapatid yan. Kaya napakahalaga po, i-please natin ang Diyos. Kasi pag piniplease natin ang Diyos, ang tao pong lumalapit sa Diyos. Amen po ba? Sa pamamagitan mo, lalapit ang Diyos dahil piniplease mo yung pinaka-author of life. Piniplease mo yung pinaka-Diyos. Ano sabi ng Bible? Pag naitaas ang pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng tao ay lalapit sa Kanya. Kaya sa KLDC, make sure na nililip up po natin ang pangalan ni Kristo Jesus. Amen? Dapat yun po. Ngayon, ito lang ho yan. Dahil tayo po ay katuwiran ho, or we are slaves of righteousness, dapat hindi na ho tayo or intentionally ang paggawa ng kasalanan. So dito po, dapat maintindihan ho natin ang ating mga sarili na dapat hindi na ho tayo gagawa ng kasalanan. Intentionally. Dapat hindi mo intention na gumawa ng kasalanan. Kasi pag intention natin gawa ng kasalanan, pag ikaw ay agawa ng kasalanan, tiyak ko yan, papaluin ka ng Diyos. Di ba may magulang, konting pagkakamali ng magulang, Nakaganon ho ba kayo sa magulang ninyo? Ako po, yung daddy ko, lagi ho nga yun eh. Lagi sinususian ako eh. Sinususian ako ng nanay ko lagi eh. Ano ba yung susi? Eto Eh, minsan eto. Ang tawag dito? Patilya. Pag naagawa ko ganun every time, pag naagawa ko ng mali, pingot. Dito po, sakit po nun eh. Yung kasi yung pamamaraan nung unang panahon. Pero ngayon po ay diplomasya na po ang pamamaraan ng pagdidisiplina sa mga bata ho ngayon. Pero ako po, personal po, Bible principle ho tayo, hindi dapat nilalayo ang pamalo sa bata. So, bakit ko kinukunik ko ito? Kinukunik ko po ito, sa tuwing tayo po, mananampalataya, naagawa ng kasalanan, tayo po ay pwedeng disiplinahin ng Diyos. Pwede ho tayong parusahan ho ng Diyos. Kaya sa akin lang ho dito mga kapatid, huwag nawang
loobin natin na intentional mong gumawa ng kasalanan. Kung naiintindihan mo that we are slaves of righteousness, hindi ka gagawa ng kasalanan. Para maintindihan ho natin, ito lang ho yan. Parang kuryente lang ho yan eh. Paano dumadaloy ang electrons, ang kuryente sa kawad through the electrons para makapag-produce ng electric current? Nakikita ho ba ninyo? Meron ho ba ditong electrical engineer? O nag-aral ho ng electrical? Ano ho yung dumadaloy ho doon? Sa aluminum. Aluminum ba? Sa wire. Di ho ba ito ho yung electrons? Kung hindi ako nagkakamali, electrons. Nakikita ho ba natin ng electrons? Di ba hindi? Yun po, para bang gusto kong ipakita sa inyo dito mga kapatid, may dumadaloy ho sa atin. Ano ho yung dumadaloy? That is righteousness na hindi ho natin nakikita. Dumadaloy ho yan, nakakapag-produce ho ng electric current. Parang ano po yan eh, para example din po, para hong gatas ho ng baka. Paano nangyayari na ang baka kumakain ng berdeng damo pero nakakapag-produce ng ano po, ng gatas na puti? Nakikita ho ba natin sa loob ho ng baka kung paano nangyayari nakakapag-produce ho ng gatas? Ha? Ang baka, hindi. Pero nakakapag-produce ho ng ano, ng gatas. Dahil ang baka po ay kumakain ho ng berdeng pagkain ho niya. So parang ganun din ho sa ating pong buhay pananampalataya. Tayo po, dumadaloy ho sa atin ang righteousness ni Lord, kaya po dapat nakakapag-produce ho tayo ng ano po, ng righteousness. Tama po ba ako? Kaya nga po, right, hindi ho siya left. Di ba? Kundi right. Ibig sabihin, tama. Dapat po tama ang laging ginagawa ng isang manampalataya. Nakakapag-produce ka ng righteousness sa buhay po natin. Why? We are slave of righteousness. Kaya ang lahat ng ito po ay na-enjoy natin dahil sa biyaya ho ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi natin nakikita. Nakikita ho ba natin ang pananampalataya? Di ba hindi natin nakikita ang pananampalataya? Katulad din huyaan ng elektron sa wire. At ang gatas at ang baka ay pareho na nakakatanggap ng tao. Ganon ang ginagawa ng Diyos sa buhay ho ng isang taong iniligtas ho ng Diyos. Why? Dumadaloy sa atin ang Christ righteousness, kaya tayo po ay pinalaya ni Kristo Jesus. Letter C. Verses 25 up to verse 26. He has experienced forgiveness. Nakaranas siya ng pagpapatawad. Let us read again. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Ang galing, napakabait ng Diyos. Bakit? Tiniiso niya. Tiniiso niya ang kasalanan ng lahat ng tao. Pinalampaso niya ang lahat na nagawa ho nating kasalanan noong nakaraan. Ibig sabihin, our past sins. Pinatawad ho tayo ng Diyos at ang pagpapatawad ho sa atin ng Diyos ay nagpapatuloy hanggang sa wakas. Why? Because of the blood of Christ. So pinagdiinan sa talatang ito ang pananampalataya. He presented in the gospel message rather than to His crucifixion. These verses tell us that Jesus is the propitiation. This is a theological word that means an appeasement or a satisfying. Isang pagpapalubag loob o nagbibigay kasiyahan. Dahil sa dugo ng Panginoong Yesus na lugod at nasiyahan ang Diyos, Ama, sa ginawang pagtubo sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nakaranas ng pagpapatawad. Nalugod ho ang Diyos. Natuwa ang Diyos. Naalala ko tuloy ho, sinasabi ho ng pastor namin dati, nung kami po ay nasa charismatic. Every time daw ang bansang Israel daw po ay nag-aalay ho ng kanyang kasalanan sa pamagitan ho ng hayop, ito'y ibinibigay sa libita.
At yung dugo ho na halimbawa ng kambing, inilalagay ho sa basin at ito po'y iniaalay po at ibinibigay ho sa tinatawag nating high priest. At meron na hong pangkalang ho doon na sulugan, pag pumailan lang daw po ang usok, yun daw po ay pinatawad na raw ho ng Diyos ang kasalanan ng tao na humihingi ng tawad. Yun po'y pamaraan ho ng lumang tipan. So yun po yung sinasabi ho ng aming pastor nung una sa charismatic. Pero para ho sa aking mga kapatid, yung the best na ginawa ho ng Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nag-alay ng kanyang dugo, yun po nalugod na ang Diyos Ama. Nung nalugod na ang Diyos Ama, dun na po lahat ng kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Hallelujah. Pinatawad na ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng new man. Tayo po'y pinatawad ng Diyos. Sa lumang tipan again, ng mga Israelita, hindi nakakaranas sa pagpapatawad ng Diyos. Kaya paulit-ulit silang naghahandog ng hayop. Paulit-ulit. Every time gumawa ng kasalanan, kuha ng hayop. Paano pag walang pulang pera, hindi sila makakapaghingi ng tawad. Pero ngayon po, because of God's grace, hindi tayo naghihirap. Kahit wala kang pera, every time na nagawa ka ng kasalanan, Lord, sorry po. Patawarin po ninyo ako. Napakadaling magsabi ho ng sorry sa Lord. At ang Diyos po, napakadali din ho siyang magpatawad sa ating mga nagawang kasalanan. Amen po ba? And that's grace. Kaya po ang Panginoong Yesus po, minsan lamang siya naghandog ng kanyang dugo. Minsan lamang. Hindi pa ulit-ulit ang ginagawang paghahandog ni Jesus. Kaya bali po ang konsepto ho ng malaking simbahan na every year po, pag tuwing mahal na araw, namamatay si Jesus at siya inililibing at muling nabubuhay. Yan ang paniniwala nung unang panahon. Pero salamat sa Diyos, because of the enlightenment ng salita ho ng Diyos, naintindihan ko, once lang namatay si Jesus. Once lang na nag-alay ng kanyang dugo para sa ating kasalanan at tayo po ay kanyang tinubos. Amen po ba? Kaya ang Panginoong Yesus po nakapako nung sinabi ho niya, Ama. Ano yung the first word? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa totoo lang, minsan talaga hindi naman natin alam ang ating ginagawa. Sino ba nakakaalam lang ng mali ang ginagawa ho natin? Di ho ba ang ating kapwa-tao? Kaya pag kinokorek ho tayo ng tao, that is your mirror. Amen? Kasi nakikita ho nila ang mga pagkakamali mo. Hindi natin minsan nakikita ang ating pagkakamali dahil hindi tayo aware sa ating sariling ginagawa. Pero ang ating kapwa po ay aware ho sila sa ginagawa ho natin. Dahil minsan nakatingin ho ang tao sa atin para ano po? Para makita niya, totoo bang Kristiyano to? Totoo bang mananampalataya ito? Lalo't ikaw sinusubukan ka, halimbawa na mahal mo sa buhay. Tingnan ko nga kung talagang totoong born again ito. Di ba? May nanonood. Ano sabi ko nga lagi, para ho tayong isda sa loob ng aquarium na araw-araw pinagmamasta ng ating galaw. Araw-araw, minuto tinitignan ang ating kinikilos sa loob ng aquarium. Ganyan ang mundo. Tayo po ay tinitignan ng mundo araw-araw at binabasa nila ang buhay natin kung totoo tayong mananampalataya ni Kristo Jesus. Kaya nga po ang Christians mo dapat naging aware ho tayo. Kaya salamat po sa sinasabi ho naman ng kasulatan, the first word of our Lord Jesus Christ, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang galing! Ang sarap pakinggan. Kung halimbawa, kung ikaw ay pupunta doon sa panahon na yon, during the crucifixion of our Lord Jesus Christ, at napakinggan mo, sino pa nakapakinig noon? Yung mga sundalong Romano, yung mga alagad na nasa palibot, ang nakarinig ho noon, yung mga taong nanunuya,
Ang nakarinig ho noon, yung dalawang magnanakaw doon sa kaliwat kanan niya, na ang unang mensahe, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya yung last word of our Lord Jesus Christ, which is the 7 words, anong sabi doon? It is finished. It is finished. Kasi ginawa ho niya yung part niya. Ginawa ni Kristo Jesus ang part niya. We are redeemed now. Tayo pinalaya na. Tayo po'y tinubuso niya. Kaya it is finished. Tapos na. Kaya hindi ka nagagawa ng kasalanan pa. Amen po ba? Yan ang Christians. Yan ang followers ni Christ. It is finished na. Actually, nung tayo po ay hindi pa manampalataya, we are subject kanino? Under of what? The dominion of Satan. Kaya lahat ho ng sinasabi ni Satan, because tayo po ay, we are slave of Satan, we are slave of sin, every time na sinasuggest ni Satan, o gawin mo ito, gagawin mo. Why? We are slave before. Amen. Kaya salamat po sa Diyos. Now we are slave of Christ. We are slave of righteousness. Christ's righteousness. Kaya walang ibang gagawin ho natin dahil bilang nakatanggap ng biyaya, ng pagpapatawad ho ng Diyos, walang iba kang gagawin kundi gumawa ng katuwiran. Amen. Brother and sister, alam ko po, naalala ko na yung pinag-usapan natin. Kasi nire-recall ko ngayon eh. Sabi ko sa kanila, ang hirap sa atin, minsan meron tayong gustong gawin, lagi nakakontra ang Bible. Tama po ba? Teka lang po Minsan, laging kontrabida ang Bible. Diba, gusto mong gumawa ng lust of the flesh to please yourself. Nagpasa ka ng Bible. Di kontra lagi ang Bible. Tapos nabasa mo, halimbawa, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Yun na lang. Lord, love na love ko po siya eh. Lord, wag naman. Yun na nga sinasabi, huwag kang makipamatok sa di mananampalataya. Ibig sabihin, laging kumukontra ang Bible sa sariling kagustuhan ng tao. Tama po ba ako? Kaya ngayon, minsan may mga tao ayaw na magbasa ng Bible. Kaya minsan may mga tao ngayon ayaw na dumalo. Ayaw na makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi laging kontra ang salita ng Diyos. Hindi si pastor ang kumukontra. Yung salita ng Diyos ang kumukontra. Every time na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, kung yan po ay against yung salita ng Diyos sa ginagawa natin presently. Tama po ba ako? Akala ninyo, ako po matagal ako mananampalataya, may time talaga din kontrabida ang Bible. Nung ako po ay growing up pa sa Christian life ko, laging kontra ang Bible. Pero wala akong magagawa dahil sinampalatayanan ko si Kristo Jesus. Tinanggap ko si Kristo Jesus sa buhay ko. And now I am slave of righteousness. I am slave of Christ. Wala akong ibang gagawin, kundi ang dikta ni Lord ang gagawin ko. Kaya every time nagbabasa ako ng Bible, wala akong gagawin, kundi gawin ko ang lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi hindi tayo mapapasama. Pakisabi sa katabi, hindi ka mapapasama.
Walang mapapasama sa nagbabasa at nag-a-apply ng mga nababasa niya at napapakinggan niyang mga salita ng Diyos. Walang mapapasama. Lahat tayo ay mapapabuti. Amen. Kaya napakahalaga po sa buhay ng isang manampalataya. Kung gusto ho nating mapabuti ang buhay ho natin, sundin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang encouragement is from the Word of God. Basa ka ng Bible. Dahil sa tuwing ikaw ay nagbabasa ng Bible, pinapalakas ka ng banal na Espiritu. Amen. Hindi ni pastor, kundi ang banal na Espiritu. Ako po, wala iba magpapalakas sa akin, kundi ang Diyos. Hindi ko pwede sabihin sa kapwa pastor ko yung lahat ng aking mga kahinaan sa buhay. Hindi ko pwede sabihin sa mga pastor ko ang aking mga problema sa buhay. Yan po yung aking sinasarili. At minsan nalalaman ho ng aking pamilya. Pero walang iba akong gagawin kundi sa Diyos po ako nagsusumbong. Sa Diyos po ako lumuluhod. At sa Diyos ko po hinihingi ang kalakasan. Sa tuwing nagbabasa ako ng Bible, ang salita ho ng Diyos ang nagpapalakas sa akin. Yun ang gawin ho nating lahat. Amen? Follow the Word of God. Follow Christ. Hindi ka malilihis ng landas. Aniniwala po ako, mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaya salita ng tao. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, hindi tinitignan ng Diyos Ama ang kasalanan natin, kundi ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Walang ibang gagawin ng Diyos kundi magpatawad sa ating mga kasalanan. Ganyan kabuti ang Diyos. Again, wag lang ho nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Bakit ganun ang Diyos sa atin? Dahil sa Christ's righteousness na na-impute sa atin, imputation na inilagay niya sa buhay natin, ang katuwiran ni Kristo ang nakikita ho sa atin. Next slide. That is Christ's righteousness. Inilagay niya, ibinalot po niya sa atin. Nangyayari ang lahat ng mga ito dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Hindi ito nangyayari sa lahat ng tao, Again, hindi ito nangyayari sa lahat ng tao. Ito ay nangyayari lamang sa tao kung siya po ay sumampalataya kay Kristo Jesus. Pero ang lahat ng tao po ay savable. Meaning, possible na maligtas. Pwedeng maligtas. Naniniwala tayo, ang lahat ng tao ay pwedeng maligtas. Hindi namatay si Kristo Jesus sa iilang tao lamang. Na katulad ng paniniwala ng mga reform, na si Kristo Jesus daw ay namatay lang doon sa mga taong kanyang pinili or na-elect. Hindi ganun po ang ating pananampalataya. Hindi ganun po ang ating paniniwala. Christ died for all men. Period. Meaning, savable ang lahat ng tao. Pero yung tao po na napahayagan ng salita ng Diyos, napahayagan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, naniwala siya, sumampalataya siya, on the spot, merong kang tinatawag nating Christ righteousness. Hallelujah! Merong kang Christ righteousness. Why? He was a redeemed man. Let's proceed now sa Roman number 3. Verses 27 up to verse 31. He is a righteous man. Siya ay matuwid na tao. He has a new relationship with the law. May bagong relasyon siya sa kautusan. Anong kautusan yon? Hindi ang kautusan na binigay kay Moses, Hindi kautusan na binigay ng Diyos kay Moses. Anong klaseng kautusan po yon? Verse 27, let us read again. Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi. Kundi sa pamagitan ng kautusan ng pakalakas.
Pananampalataya. So walang sinasabi ho dyan na 10 Commandments. Walang sinasabi ho dyan na ibinigay ng Diyos kay Moses, kundi kautusan ng pananampalataya. According to Paul, in these verses, the new man knows that he isn't saved by keeping the law. He is saved by pure faith. So pinaunawa ho ni Pablo sa mga taga-Roma, hindi mahalaga ang kautusan na binigay kay Moses. Kung tungkol sa kaligtasan ng pag-uusapan, walang bisa ang kautusan para maging matuwid din ang tao. Matatamo natin ang kaligtasan at pagiging matuwid natin sa Diyos. Ito ay sa paraan na ginawa ni Kristo na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Maaring bigyang katwiran ng Diyos ang mga tuli at hindi tuli. Ang Diyos ay hindi pinaghihigpitan ng batas o kaugalian o tradisyon o nasyonalidad. Maaari niyang iligtas ang sinuman. May tinatawag ho tayong mga do religions. Ano yung mga do religions? All based on the notion that man must do something to please the Lord, such as pray, join a church, give money to the church, be a good person, make a sacrifice, make a pilgrimage, wear certain clothing, keep the 10 Commandments, go to Mass, etc., etc. Again, yung meron tayo mga do religions. Ano ba yung mga do religions? Ito ho yung mga religions na ang batayan ng kanilang kaligtasan ay based on their performances. Based on their deeds. Based on their works. Kasi wala kang ibang gagawin kundi pananampalataya lamang. Hindi ho tayo inililigtas ng Diyos o ililigtas ng Diyos sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Amen po ba? Andiyan pa ho ba kayo? So, ibinigay ng Diyos ang kautusan sa tao, kanyang sinubok ang tao, kung kakayanin makatupad sa kasamaang palad, hindi. Walang nakatupad, sabi ng Bible. Kaya mas nasiyahan ang Diyos kung ilalagay na lang ng tao sa kamay ng Diyos ang kanyang kaligtasan na labas sa paggawa ng kautusan, kundi ng pananampalataya. Kaya ang liwanag ho ng Romans chapter 3, verse 27. Ayan o. Liwanag. Ito'y hindi kasama sa pamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi. Kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Through faith alone. Amen. And letter V, verses 29 up to verse 30, he has a new relationship with the Lord. May bagong relasyon siya sa Panginoon. Verse 29, ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga hintil? Oo, ng mga hintil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya. Now, because of our relationship with the Lord Jesus Christ, we are brought into a right relationship with the Heavenly Father. So nagkaroon tayo ngayon ng malinaw na ugnayan sa Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya ho yung relationship ho natin with the Lord, yan po ay pinagbatayan ho sa ginawa ni Kristo Jesus. Now again, nagkaroon tayo ngayon ng malinaw na ugnayan kay Kristo. If justification is by the Mosaic law, God must be the God of the Jews only. Kung ang batayan ho ng Diyos, ang pagpapawalang sala, ay through Mosaic law, sino ligtas lang? Israel lang. Kasi po ang 10 Commandments ay ginawa para kanino? Sa Israel. Hindi para sa Gentile. Kaya po, ang bait ho ng Diyos, hindi ho niya ginawa na ang batayan ng pagliligtas ho niya ay sa paraan ng paggawa ng Mosaic law. Yan po yung ating pong pananampalataya. Kaya ang law o kautusan ay ibinigay para sa mga Hudyo. Kung babatay ang Diyos sa pagsunod sa kautusan, kawawa tayong mga hintil. Bakit? Walang kaligtasan para sa atin. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hindi lang siya Diyos ng mga Hudyo. Amen? Siya ay Diyos din ng mga hintil. Hallelujah. Kaya pahalagahan natin ang ating katatayuan bilang anak ng Diyos. Ang pagiging isang anak ng Diyos ay may tunay na relasyon sa Diyos.
ay nag-iingat sa kanyang sarili sa pagkakasala. Meron ka bang relasyon sa Diyos? Meron ka bang tunay na ugnayan sa Diyos? Basahin ho natin ang 1 John chapter 3, beginning verse 1 up to verse 3. Dito ho tayo magtatapos. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Tingnan niyo po mga kapatid, kilala ho ba tayo ng sanlibutan? Actually, we are minority among the groups of Christian community. The free grace is minority. Hindi ho tayo kilala. Para sa akin, kahit hindi tayo makilala ng sanlibutan, basta kilala tayo ng langit. Amen? Basta kilala ho tayo ng langit. Kilala ho tayo ng Diyos. Tuloy natin ang basa. No. Balik ho doon sa verse 1. Sapagkat siya'y hindi naikilala nito. Again ha, dahil dito'y hindi tayo naikilala ng sanlibutan. Sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Ibig sabihin, ang sanlibutan, pag tumutukoy ho tayo ng sanlibutan, mundo, not a literal world, but people, a group of people. Sino yung mga group of people? They are the unbelievers, non-believer of Christ. Hindi sila nakakilala kay Kristo Jesus. Verse 2. Mga minamahal, eto na po yan, bumanggit si Juan ng mga minamahal. Sino pong tinutukoy ho niya? Mananampalataya, mga ligtas na tao. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag. Hayag na ho ba tayo? Ngayon, hindi pa rin. Kung magiging ano tayo, hindi natin alam. Pero kung nagbabasa ka ng Bible, nag-aaral ka ng Bible, malalaman mo kung ano ang magiging tayo mo sa future mo. Di ba, MJ? Alam mo na yung tayo mo? Tinuturoan ko kayo. Ano ang tayo mo, MJ? Pagtungtong mo in your future. Di ba maghahari tayong kasama ni Kristo Jesus? In 1,000 literal, 1,000 years, reign with Christ. Totoo yun, Pastor Ray? Yes, nasa Bible po yun. Pagtatapos ho ng 7 taong paghihirap, the 7 years great tribulation, muling tayong babalik, and that is the second coming of Christ. Kasama tayong mga mananampalataya. At sabi ho ng Bible, tayo po ay maghahari sa sanlibutang ito, sa daigdig na ito, in 1,000 years, reign with Christ. Are you happy? Parang hindi kayo masaya. Are you happy that someday we will reign with Christ? Hallelujah! Mga kapatid, excited na po ako doon. Yung excitement ko, nagbuboost na po ito eh. Binuboost po ako ng Lord because of this excitement. Why? Someday, magkakaroon tayo ng lugar para sa daigdig na ito. Actually, walang end of the world. Walang end of the world. Hindi matatapos ang sanlibutan. Huwag ho kayo nagpapaniwala doon sa mga nangyayari, magugunaw na ang mundo. Walang end of the world na mangyayari. I-renovate ho ng Lord ang daigdig na ito mula doon sa ginawa ni Satanas sa daigdig na ito. Kaya mga kapatid, hindi nga nahahayag pa yung blessed hope natin, yung mapala na pag-asa natin, that someday we will reign with Christ. Hallelujah! Anong sabi ho dito? Nalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Hallelujah! Kaya yung katagang, the title of our Lord Jesus Christ, He is a King of Kings. And He is the Lord of Lords. Who are the kings? Who are the kings? Tayo po yun mga kapatid. Who are the lords? Tayo po yun mga kapatid.
Why we will reign with Christ someday in literal 1,000 years. Ano sabi dito? Tayo'y magiging katulad niya. Hallelujah. Why? Kasi kung ano yung katawan niya, the incorruptible body, yun ang magiging katawan ho natin. Amen po ba? Sa loob ho ng 1,000 taon, mamamatay ang mga natural men. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi na mamamatay. Hallelujah. Kaya salamat sa Diyos. Kaya palabas tayo mga kapatid, yes, mabuhay tayo sa daigdig na ito. Nakasama natin si Kristo Jesus, pero nakatingin ka sa future mo. That someday we will reign with Christ. Ang sabi ho ito, magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Verse 3, the last. At sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya, pakilakas po, ay naglilinisan sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. And that is sanctification. May part ho tayo ho dyan. Kaya ang isang taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, pinalaya ho ng Diyos, ikaw mismo mag-o-offer sa Lord, Lord, here I am. Change my life. Tulungan ninyo ko na maging maayos ang aking sarili, ang aking buhay sa harapan po ninyo. Yamang hinihintay ko yung mapal na pag-asa ko. The blessed hope, yung pag-asa na isang araw, darating si Kristo Jesus, kukunin niya ako. Amen. At ang katawang ito na pinahirapan ni Satanas, ang katawang ito, ginamit ni Satanas sa kasalanan ng daigdig na ito, tayo po ay palalayain through the glorification of our body. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.